Hi guys, magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-open ng eSecure Savings Account sa Security Bank Online Banking. Ang eSecure Savings Account ay isa ring produkto ng Security Bank na magkaroon ng interest ang ating inipon or ating sinave na pera sa loob ng ating account. Ang account na ito ay para sa mga may existing account na po at makapag-login na po sa Security Bank app. Yung Easy Savings Account kasi guys, yung ginawan ko na po ng tutorial video, ito po yun guys ay hindi pala tutubo ang ating inipon dyan or ang ating diniposit. Kaya pala ilang buwan na po yung diniposit ko ay ganun pa din hanggang ngayon. Buti na lang may nag-pop up na ads sa aking dashboard itong eSecure Savings Account. Kaya nag-open kaagad ako. At legit po siya guys, tumubo kaagad ang aking diniposit na pera. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang bidyong ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. Disclaimer lang po, ang bidyong ito hindi po sponsored ng Security Bank guys at hindi rin po ako expert sa anumang online banking application. Nagbabahagi lang po ako sa aking matagumpay na karanasan sa pag-open ng savings account online. Kaya kung may mga system error na po sa application ninyo, ay direkta na lang po kayo makikipag-ugnay sa mga customer service staff ng bangko. So let's go! Bago po tayo magsisimula, again and again sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, huwag kalimutang i-click yung subscribe button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago akong i-upload ng mga tutorial video sa aking channel. Maraming salamat po! So let's start. Ito panoorin nyo. So ayan po guys, so ang una po natin gawin ay syempre i-open natin ang ating Security Bank account. So sa makikita natin guys na ang laman ng aking account ay 6,000 pesos. 2 buwan ko na po yan diniposit guys. Pero look, wala pa ring interest na nadagdag. 6,000 pa rin. At ito po yung ads na nakita ko dito sa taas guys. Itong may nakalagay na Open New Online Interest Account. Pindutin lang natin ito. At may important reminders dito guys. Basahin muna natin. You can start using your new ESS or eSecure Savings Account after 1 banking day from opening. While waiting, you should say an unavailable status. So ibig pong sabihin guys, kapag mag-open po tayo ng ESS or eSecure Savings Account, magagamit na natin ito after 1 banking days daw po from opening. So halimbawa ngayon mag-open po ako, bukas ko pa po ito magagamit. At habang naghihintay daw po tayo, ay may nakalagay na unavailable status sa ating dashboard. So patuloy po tayo guys. Ang next po natin gawin ay i-click natin itong select amount for initial deposit. So kailangan po tayong mag-deposit dito guys. So ang ginawa ko, pinindot ko po ito at yung dineposit ko sa aking Easy Savings Account ay yun na lang po ang ilipat ko po dito sa ESS. Select account from, so i-click lang natin itong Easy Account. And then ilagay po natin dito yung amount kung magkano po ang i-deposit natin. Halimbawa sa akin ay yung 6,000 pesos talaga. Ilipat ko po lahat dito sa ESS. And then dito sa baba, ilagay po natin ang ating account alias. So ang nilagay ko po dito ay ang aking username. So ngayon, kung gusto pa nating makita yung mga interest rates para malaman po natin kung magkano yung tubo sa ating dineposit, i-click lang natin itong view rates. And then scroll up natin at dito sa baba, dito natin makikita yung interest rate guys. Ito po yung ESS balance required with no withdrawal exceeding 1 times within a month.
At halimbawa po guys, ang dineposit natin ay mula 5,000 pesos hanggang 49,999 pesos. Ang magiging interest rate niyan guys within a month is 0.5%. At mula 50,000 pesos hanggang 999,999 pesos, ang magiging interest niyan ay 1%. At mula 500,000 pesos hanggang 999,999 pesos, ang maging tubo niyan ay 1.5%. At mula naman sa 1 million pesos hanggang 4,999,999 pesos, ang magiging tubo niyan ay 2%. At kung 5 million pataas na po guys, ang magiging tubo niyan ay 3%. So yan po yun guys. So ngayon balik po tayo doon sa aking dashboard. So ang susunod po natin gawin ay lagyan natin ng check itong maliit na box dito sa gilid to prove that we have read, we fully understood, and agree with the terms and conditions. And then i-click natin itong submit. I-double check natin yung ating nilagay na information at pagkatapos nyan, i-click natin itong confirm. At ayan na po guys, eSecure account successfully added. Your eSecure account will be available on the next banking day. So ngayon guys, i-click na natin itong back to dashboard. So ngayon guys, makikita natin naging zero balance na po ang ating easy account. At ang aking eSecure account ay unavailable pa po. At ito pa po guys, magkaiba po ang account number ng easy account natin guys at saka ang eSecure account guys ha. So ngayon, itry natin pindutin itong ating eSecure account. At ito na po ang dashboard ng aking eSecure guys. Pwede rin po tayong mag-deposit dito at pwede ring mag-withdraw. At may mga option dito kung saan po natin kukunin yung i-deposit natin at kung saan din natin itatransfer yung pera na gusto nating i-transfer. So inopen ko po itong eSecure account ko guys noong May 24, 2024. At pag open ko ulit ng aking Security Bank account noong June 1, so mga 7 days after guys kung nag-open, ay ito na po ang aking dashboard sa aking Security Bank account. May tumubo na 0.59 sa aking 6,000 pesos na dineposit sa eSecure account. So sa 7 days pa lang po yun guys mula nung aking pag-open. So yun lang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.